Ayan po, sinupalpal kaagad po ng Malacanang mga kabida. Ito hong naging pahayag po ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Juan Ponce Enrile doon ho sa kanyang post po kagabi. Patungkol po ito mga kabida sa pinaplano hong no remittance o zero remittance week, okay, ng mga OFWs po natin dyan ho sa Europe. Meron kasing parang babala po, ito hong post po ni JPE po mga kabida sa kanyang Facebook account, dito ho sa mga political at social leaders, at maging dito ho sa mga OFWs po natin na maghinay-hinay. Baka ho, pwede ho silang balikan po ng gobyerno, baka ho matanggal yung kanila hong mga tax privileges, Eto, may post po ang The Manila Standard, okay? Posted po ito alas 2:11 po, okay? Ngayong hapon lang po ito, March 26, 2025. Ang headline po nila dito mga kabida, ito po. PCO assures OFWs no plans to revoke tax privileges amidst Enrile's remarks. Yan. So, sabi po ng PCO, wala hong planong gobyerno na bawiin po itong mga tax privileges po na tinatamasa po ngayon ng mga OFWs po mga kabida, Sa kabila ho ng pasaring po ni Enrile, baka ho balikan po sila ng Kongreso, mawala ho sa kanila ito pong mga privileges po, tax privileges na tinatamasa po ngayon ng ating mga OFWs. Okay, babasahin po natin mga kabida, ito hong balita ng The Standard. Malacanang on Wednesday assured overseas Filipino workers o OFWs that the government has no plans to revoke their tax privileges after Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile made some comments on their threat to observe a zero remittance week. Enrile recent told OFWs that they are exempt from paying income tax, travel tax, airport fees, and documentary stamp tax. He warned that government actions often trigger countermeasures, raising concerns about the possible suspension of these exemptions. Ayan, yun yung sabi po ni Enrile kagabi, His remarks came after reports of the planned zero remittance week from the group Maisog Croatia in Europe, which is set to run from March 28 to April 4 as a form of protest to return former President Rodrigo Duterte to the Philippines. In response, okay, bilang sagot po sa naging pahayag po ni Enrile po mga kabida, okay, ito po, in response, Palace Press Officer Claire Castro said the government remains committed to supporting OFWs, not burdening them. The government helps OFWs. We are not against them, Castro said. Chief Legal Counsel Enrile was simply reminding them of the assistance they receive from the government. We will not suppress their rights or decisions regarding the remittances as long as they follow the law. When asked whether President Ferdinand Marcos Jr. had been briefed on the matter, Castro confirmed his awareness but clarified that no legal action was being considered. Ayan po. Okay? The President knows about this issue, especially after Chief Legal Counsel Enrile's remarks. However, there are no legal moves at the moment because we trust that OFWs will assess the situation on their own, Castro said. OFWs contribute significantly to the Philippine economy through their remittances, which amounted to 38.34 billion in 2024. Dollars po yan, according to the Bangko Sentral ng Pilipinas. Their tax privileges are part of the government's long-standing support for overseas workers, recognizing their economic contributions. So yun po, malinaw po yung sinabi po ng Palasyo po ng Malacanang. Okay? Wala hong magbabago.
kahit na po na ituloy po ng mga OFWs, ito hong plano po nilang zero remittance po mga kabida, simula po ngayong March 28, ano? Okay? Medyo nakakabahala po kasi yung post po ni JPE, ano po. Para bang tinatakot po niya itong mga OFWs, parang sinabi po niya na okay, pag gawin nyo yan, baka magkaroon po ng rest back, ano? Okay, itong kongreso, sila yung gumawa po ng paraan para po magkaroon po kayo ng mga privileges, kagaya po ng tax relief o tax privileges, baka po bawiin po yan ng kongreso. Yun yung parang interpretasyon po doon ho sa kanya hong sinulat po sa kanyang Facebook account po mga kabida. Kaya marami hong nag-react ng mga OFWs doon. Okay, marami pong nagalit. Para bang kinurtail ng gobyernong ito yung kanilang karapatan na ipahayag yung kanilang saloobin sa pamamagitan po mga kabida dito ho sa plano ho nilang zero remittance po okay, pero alam naman po natin na ilang araw lang po yun tsaka pangalawa, wala naman pong batas po mga kabida na nagsasabi po na kailangan kayong magbigay, kailangan po kayong magpadala po every week para ho sa pamilya, wala naman pong ganung batas Depende na po yan sa mga OFWs. Ang siguro sa gobyerno, sa part po nila, malaki kasi yung bagay mga kabida, pag magpadala itong mga OFWs po natin dito sa Pilipinas. At least man lang, nakaka-circulate po yung pera, Since magkaroon po ng circulation, yung pera na ipapadala po, dollars po yan ipapadala po nila dito sa Pilipinas. Sa ganung paraan po, makakatulong po yan para ho sa paglago po ng ating ekonomiya po mga kabida. Yung mga OFWs po natin, kinukonsidera po natin yung mga modern heroes. Kailangan po nating alagaan po natin yan. Kailangan alagaan po ng gobyerno yan kasi part po sila ng pagbabago po at pag-unlad po ng Pilipinas. Sa halip na pagbantaan po na baka mawala yung lahat ng mga privileges na ini-enjoy po ngayon ng ating mga OFWs. Okay? Buti na lang po, may pamatay sunog, ginawa hong pamatay sunog po ng Malacanang ito hong kanila pong assurance sa mga OFWs po mga kabida na hindi ho magbabago, wala hong magbabago. Kung ano yung mga tinatamasa po ngayon ng mga OFWs, it remains the same. Magpapatuloy po yan. So far, walang mga legal actions pa po na pinaplano po itong Marcos administration dito ho sa planong zero remittance week na gagawin po ng mga OFWs po mga kabida. So, para po sa inyo, ano po yung tingin po ninyo dito ho sa parang contradiction po, kinontra po ng Malacanang, ito hong naging pahayag po ni JPE, Juan Ponce Enrile po mga kabida. You can comment down sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po mga kabida.